Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Naghahanap na ang pamahalaan ng mga alternatibong mapagkukunan ng langis upang matiyak ang matatag na supply ng gasolina sa bansa. Itong sinabi mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba pang bansa na may oil supply. Wala pa kasing katiyakan sa pandaigdigang merkado dahil sa gulo sa gitnang silangan. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatiling matatag ang supply ng langis at mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Naniniwala ang Department of Finance na makatutulong pa sa ekonomiya ang posibleng pagtanggal ng travel tax. Paliwanag ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, magkakaroon kasi ng dagdag na panggasto sa mga biyahero kapag natanggal na ang travel tax. Maari rin itong maghatid ng hanggang 18 billion pesos na halaga ng tinatawag na economic activity. Magugunitang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo ang humiling sa mga mambabatas na isaalang-alang ang pagtanggal ng travel tax upang mas mahikayat pa ang mga turista na bumisita sa bansa. Itinutulak ang nasabing panukala ni House Majority Leader Sandro Marcos. Samantala, patay ang 4 na tao ng araruin ng wing van sa Cebu City. Alamin natin yan mula sa report ni Clark Pasuit. Dead on the spot ang 4 na tao sa aksidenteng kinasasangkutan ng isang wing van sa sitio Umaaslom, Barangay Busay, Cebu City, Martes ng hapon. Batay sa report, nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ng mga biktima. Isa sa kanila, nahati pa ang katawan. Namatay din sa ospital ang driver ng wing van na si alias Roger matapos maipit ang katawan nito. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing mabilis ang takbo ng wing van sa padalisdis na bahagi ng kalsada. Napunta ito sa kabilang lane at tiyempong nakasalubong ang 2 motorsiklo lulan ng mga biktima. Matapos banggain ang mga motorsiklo, dumiretso ang truck sa gutter at bumangga sa pader. Ayon sa mga nakakita sa insidente, may maitim na usok sa gulong ng wing van. Posible umanong nawala ng brake ang wing van sa padalisdis na bahagi ng kalsada na kilala ring accident-prone area. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Sasagutin naman ng kumpanya ng wing van ang gasto sa burol ng mga biktima. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Abay, mag-ingat naman sa labis-labis sa pag-inom ng alak dahil sa Santo Tomas, Davao del Norte, isang lalaki ang pinagtulungang gulpihin ng dahil sa maling akala. Pawang mga laseng ang mga sospek pati ang biktima. Alamin natin yan mula sa report ni Noreen Igonia. Nauwi sa suntukan, hampasan ng bote, tadyakan at hiyawan ang masayasanang sama-sama ng grupo ng mga kabataang ito sa isang bar sa Feeder Road 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte nitong madaling araw ng Marso 8, 2026. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nilapitan ng isang babae ang nobyo nito para awatin sa pag-iinom pero ikinagalit ito ng lalaki. Sa gitna ng pag-aaway ng magkasintahan, napagkamala ng iba nilang kasama na binabastos nito ang babae. Dito na tuluyang pinagtulungan ang lalaki. Makikita sa video na halos mahirapan na ito nga makatayo matapos bugbugin mula sa bar hanggang sa kalsada. Agad namang tumawag ng pulisya ang mga concerned citizens na nasa lugar. Agad namang nerespondihan ng pulisya ang pangyayari, ngunit hindi na dinala sa pagamutan ng biktima. Pero wala na ring naabutan ng mga suspect ang mga otoridad sa bar. Tumanggi na ring magsampa ng biktima ang kaso laban sa mga suspect. Ang victims and suspects po, they were invited to the police station for formal complaint or blatter, but nag-decide po sila na umuwi na lang sa kanya-kanyang bahay po. So they refused to report it to the police station. However nga, sir, since nag-viral siya, so nag-conduct pa rin po yung police station ng Santo Tomas ng in-depth pa na investigation, pero hindi na po nag-cooperate yung ating victim. So, nag-refuse po siya sa invitation ng ating kapulisan to proceed to the police station to report or to blatter po yung pangyayari. Mula sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan na ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Bin Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media.
Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.